Sige, mabilis naman niyang sagot at pagkalipas lamang ng 2 minuto ay tuluyan na ngang huminto sa kanyang harapan ang kotse ni Olga. Dali-dali naman siyang pumasok sa loob kung saan ay bigla na lamang nanginig ang buong katawan niya dahil sa lamig. Di ba ang sabi ko sa'yo ay hintayin mo ko? Bakit parang wala kang balak na hintayin ako o may balak kang takasan ako? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay hininaan itong aircon sa sasakyan. Hindi naman, sabi niya rito. Ano, tara na? Puntahan na natin ang malanding babaeng yon, sabi ni Olga sa kanya at nang marinig naman niya ito, ay mabilis siyang umiling. Hindi na kailangan. Agad naman na nagsalubong ang kilay nito at nilingon siya. Bakit naman hindi? Dahil pinuntahan na siya ni Carter, mas pinili niya si Roxanne kaya wala na silbi pa na pumunta tayo doon. Mabilis naman na umiling si Olga sa kanya. Ay hindi, sabi nito sa kanya. Dahil sa sinabi mo ay mas kailangan nating pumunta. Bakit? Natatakot ka ba sa pilay na yon? At isa pa, gusto kong makaharap ang lalaking yun na sumumpa na poprotektahan ka. Pero heto at sinasaktan ka ng paulit-ulit. Inis na sabi pa nito. Pagkatapos nitong sabihin ang mga salitang iyon ay mabilis itong pinatakbo ang kotse para pumunta sa ospital kung saan isasagawa ang operasyon ni Roxanne. At hindi nagtagal ay naroon na nga silang dalawa. Pagkatigil ng kotse ay mabilis silang bumaba at hinawakan ni Olga ang kamay niya at mabilis silang sumakay ng elevator. Pagdating nila sa floor, kung nasaan si Roxanne ay kagad nilang hinanap si Roxanne na nasa silid lang nito. Kaya madali nila itong nakita. Pagbukas niya ng pinto ay natanaw na niya kaagad si Roxanne at si Carter. Nasa kama si Roxanne at nakatalikod naman sa kanila si Carter kung saan ay malamang na hindi sila nito nakita. Nang makita naman ni Roxanne si Jocelyn ay agad na tumaas ang sulok ng kanyang mga labi at pagkatapos ay mabilis na gumalaw upang yakapin si Carter at nang mayakap niya ito ay tsaka lang siya nagsalita na tila ba nagulat. Jocelyn, nandito ka pala, sabi niya rito ngunit nagniningning ang mga mata. Bigla namang nanigas ang katawan ni Carter nang marinig niya ang sinabi ni Roxanne. Mabilis niyang tinanggal ang mga kamay nito na nakayakap sa kanya at humarap sa likod niya. Mabilis siyang humakbang palapit kay Jocelyn. Bago pa man makapagsalita si Jocelyn ay hinawakan na niya kaagad ang kamay nito at pagkatapos ay hinila palabas ng silid. Carter, bitawan mo ko, malamig na sabi nito sa kanya. Carter, ano ba? Pilit na hinihila ni Jocelyn ang kamay niya. Ngunit hindi niya ito mahila. Hinila siya ni Carter sa may dulo ng hallway kung saan ay halos wala namang gaanong dumadaan. Jocelyn, mali ang nakita mo. Paliwanag nito kaagad sa kanya. Samantala, sa loob ng silid nang umalis si Jocelyn at si Carter ay nagmamayabang na kaagad si Roxanne. Dinampot niya ang baso na nasa ibaba ng drawer at uminom ng tubig. Pagkatapos ay tumingin kay Olga. Hindi ko inaasahang dadalawin ako ng isang napakasikat na personalidad, sabi nito rito. Malamig naman siyang tinignan ni Olga. Dalawin? Nanunuyang tanong ni Olga rito. Ang kapal naman ng mukha mo at alam mo ba? Ngayon lang talaga ako naka-encounter ng napakawalang hiyang tao na katulad mo. Punong-puno ng galit na sabi ni Olga rito. Agad namang ngumiti at pagkatapos ay tinignan siya. Kung ganun, bakit ka nandito? Nakataas ang kilay na itong tanong sa kanya. Magandang tanong yan. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Para bigyan ka ng leksyon, sabi niya rito at kanina pa siya nagpipigil ng galit niya. Napangisi naman ito. Ano bang pakialam mo? Ang bagay na ito'y sa pagitan namin ni Carter kaya bakit ka nakikialam? Tanong nito sa kanya. Ibinaba niyang hawak niyang baso sa drawer at pinulot ang nail cutter doon at nagumpisang maggupit ng kuko. Samantala, bagamat galit na galit si Olga rito ay pilit pa rin niyang pinigilan ang sarili niya na sumabog sa sobrang galit. Best friend ko si Jocelyn at kung ginagago mo siya, ay ako makakalaban mo, sabi niya rito. Hindi siya natatakot sa'yo para sabihin ko sa'yo, dagdag pa nito, para naman tong walang narinig at patuloy pa rin sa pagpuputol nito ng koko. Ang ginagawa nito ay nagbibigay ng ingay sa buong silid. Ilang sandali pa bigla na lamang niyang natanaw ang susi sa ibabaw ng drawer at pagkatapos ay bigla na lamang may isang bagay na lumitaw sa isip niya. Ang babaeng nasa harap niya ay walang iba kundi ang kilalang si Olga. Gusto niyang makita kung anong mangyayari kapag ang isang big star na kagaya nito'y masisira ang mukha. Natitiyak niya na kapag nawala ang kasikatan nito ay hindi ito makakapagmalaki sa harapan niya. Habang iniisip yon ay sinadya niya talagang putulin ang kanyang mga kuko sa matatalim na paraan katulad ng isang kutsilyo.
Olga, pwede ba tumigil ka na sa sasabihin mo? Dahil kung hindi dahil si Jocelyn na yun, ay matagal na sana kami nagpakasal ni Carter. At baka nga may anak na pa sana kami at kung sinasabi mo na may third party, alam kong hindi ako yon. Sabi niya rito. Ang kaibigan mong walang hiya at nakialam sa relasyon namin ni Carter. Isa siyang malandi at maharot na babae. Dagdag pa niya. Nang marinig naman ni Olga ang mga salitang sinabi nito'y kagad na kumulo ang dugo niya. At galit na tinitingnan to. Hindi na siya nag-isip at mabilis na naglakad patungo rito at pagkatapos ay pinulot niya ang basong nasa ibabaw ng drawer at mabilis na binuhos ang tubig na naroon sa mukha ni Roxanne. Sa isang iglap ay basang-basa ang mukha nito maging ang damit nito. Anong ginawa mo? Nagsisigaw na sabi nito. Baliw ka! Baliw ka na! Galit na sigaw nito sa kanya. Napakuyom ang mga kamay ni Roxanne ng mga oras na yon. Naturingan pa naman itong isang bituin pero napakasama pala ng pag-uugaling nito. Samantala sobra namang nanggagalaiti si Olga sa labis na galit. Ilang sandali pa hindi na siya nasisiyahan sa ginawa niya. Kaya pumasok siya sa banyo at nilagyan ng tubig ang baso. At pagkatapos ay bumalik sa harap ni Roxanne at muling binuhos ito sa ulo nito. Ah, shit! Ang lamig! Sigaw nito. Dahil sa lamig ng tubig ay bigla namang nanginig ang katawan niya bigla. Kulang pa yan. Sabi nito sa kanya at pagkatapos binalibag nito ang baso sa dingding sa tapat ng drawer na gumawa ng napakalakas na tunog. Handa na sanang umalis tabi ng kama si Olga nang bigla na lamang hinablot ni Roxanne ang kanyang buhok at tinila siya nito. Agad namang napahawak si Olga sa kamay nitong nakasabunot sa kanyang buhok at pagkatapos ay galit na pinilit na tumingin kay Roxanne. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito doon. Alagang-alaga niyang buhok niya sa totoo lang. Dahil asset niya rin yun pagkatapos ay sinabunot-sabunutan lang nito yon, kaya labis na galit ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Dahil ito naman ang walang balak na bitawan siya ay walang ibang magagawa kung hindi ang labanin ito sa paraan na gusto nito. Ibibigay niya rito ang hinahanap niya. Sa trabaho niya ay required na mag-aral siya ng ilang move para alagaan ang katawan at alam niya na mas may laban pa rin siya kaysa dito. Lalo na't isa itong lumpo. Mabilis na inuunat ni Olga ang mga kamay niya, tinawakan din ang buhok nito at hinila niya rin gamit ang buong lakas niya. Naramdaman ni Roxanne na kaagad ang pagsakit ng ulo niya dahil sa pagkakahila nito sa buhok niya, ngunit ayaw niyang magmakaawa ritong bitawan siya. Etong gusto mo hindi ba? Pwes pagbibigyan kita, sabi ni Olga sa kanya. Samantalang tila gasolina naman na mas labis pang nagpalagablab ang sinabi ni Olga sa kanya. Kapwa nila hinila ang buhok ng isa't isa at walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Nahulog ang unan at ang kumot niya sa lupa at may mangilan-ngilan na ring buhok ang nahulog sa lupa ng mga oras na yun. Ngunit ang karamihan ng mga yun ay buhok niya. Matapos naman ang ilang pagsubok na matanggal ang kamay ni Roxanne, sa buhok niya ay tuluyan na rin niyang natanggal ang mga yon sa wakas. Inayos niya ang sarili at tumingin dito. Kung inaakala mo na sasapat ka sa akin ang paghila mo lang sa buhok ko, ay nagkakamali ka, sabi niya rito. Agad namang napatawa si Roxanne dahil sa sinabi nito at pagkatapos ay nagtaas ng ulo at tumitig sa kanya, lalo na sa mga pisngi nito. Tumaas ang sulok ng labi niya at pagkatapos ay ngumiti. Sa sumunod na sandali ay mabilis siyang gumalaw at inabot ito. Pagkatapos ay walang habas na pinagkakalmot ang pisngi nito. Aray! Mabilis na sigaw nito. Nang marinig naman ni Jocelyn ang sigaw ni Olga, ay bigla siyang napalingon sa kahabaan ng hallway. At pagkatapos ay nalalaki ang mga mata niya. Olga! Sabi niya at ilang sandali pa ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid. Olga! Nag-aalalang tawag ni Jocelyn dito. Agad niya itong nilapitan. Hindi ito nagsasalita at nakatulala lamang. Dahil doon ay lubos na natakot si Jocelyn. Olga, magsalita ka. Huwag mo kong takutin. Nababalisang sabi ni Jocelyn. Pagkatapos namang magsalita ni Jocelyn, ay biglang nagsalita si Roxanne. Carter, tulungan mo ko! Sabi nito kay Carter. Tingnan mo ko anong ginawa sa akin ng babaeng yan. Halos kalbuhin niya ako. Nagpapaawang sumbong nito kay Carter at tinuro pa si Olga. Nababaliw na siya. Wala naman akong ginawa sa kanya pero bigla na lamang niya akong binuhusan ng tubig. At tingnan mo, maging ang kumot ko ay nabasa. Dagdag pa nitong sabi. Tumigil ka na! Biglang napasigaw si Jocelyn at hindi na niya napigilan pa dahil sa sobrang galit niya.
Noon ay lagi niyang pinag-iisipan ang magiging asal niya sa harap ni Carter. Kaya ni minsan, hindi pa siya nagpakita dito ng pangit na ugali. Pero ngayon ay sagad na sagad talaga siya. Tumayo si Olga mula sa kama at pagkatapos ay nanatili pa rin hindi nagsasalita. Nagsimula namang umiyak si Roxanne na akala mo ay ito ang totoong biktima. Nang makita ni Jocelyn ng bakas ng dugo sa mukha ni Olga, ay mas nagalit pa siya lalo't hindi lang basta galit, kung hindi galit na galit at nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang galit. Ilang sandali pa ay mabilis siyang humakbang palapit kay Roxanne. Sumusobra ka na talaga, malamig na sabi niya rito. Ni minsan, hindi ako lumaban sa'yo dahil ayaw ko na pag-aksayahan ka ng oras. This time ay ibang usapan na. Sabi ni Jocelyn at pagkatapos ay walang pasabing sinampal si Roxanne. Isang malutong na tunog ang pumuno sa buong silid. Ang mga kasama niya sa loob ay gulat na gulat din ng mga oras na yon. At hindi inaasahan ang ginawa niya. Pare-parehong nagulat ang mga ito. Jocelyn, bakit mo ko? Bago pa man ito matapos ang sinasabi nito, ay muli na naman niya itong sinumpal ng ilang beses at mabilis nitong inihara ang kamay sa pisngi nito at nagumpisang humingi ng tulong kay Carter. Carter, tulungan mo ko! Nag-uumiyak na paghingi ng saklolo ni Roxanne dito. Tumigil lamang si Jocelyn sa pagsampal dito nang mamanhid ang kamay niya. Roxanne, mas mabuti pa ipagdasal mo na sana na maging okay ang sugat sa mukha ni Olga at hindi mag-iiwan ng kahit na anumang peklat dahil kung hindi, baka mas malala pang gawin ko dyan sa mukha mo, sabi niya rito. Sinisiguro ko sa'yo na ibabalik ko kung ano man ang ginawa mo kaya maghintay ka. Banta niya pa rito bago nilingon si Olga. Olga, tara na. Sabi niya rito at pagkatapos ay hinila na si Olga nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Carter. Handa na sanang lumabas si Jocelyn na bigla na lamang hawakan ni Carter ang kamay niya. Nasa second floor lang ang outpatient clinic at doon na lang natin dalhin si Olga. Sabi nito sa kanya, ngunit malamig niya lang itong sinulyapan. Hindi na kailangan, pagtanggi ni Jocelyn dito. Dito ka na lang para samahan ng babaeng mahal mo at since siya naman ang pinili mo, ay wala na tayong relasyon pa. At saka, pakibantayan siya dahil baka sa susunod ay kung ano pang magawa ko sa kanya. Jocelyn, teka lang. Hindi pa rin siya binitawan ni Carter. Huwag ka nang magalit dahil ang sugat sa mukha ni Olga ay kailangan gamutin kaagad. Dahil sa trabaho niya, baka mag-iwan ito ng peklat. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Olga. Salamat na lang Mr. De La Rosa sa kabaitan mo. Hindi bali na lang. Isa pa, hindi ako magpapagamot sa ospital na gumagamot ng neuropathy at pilay. Sabi ni Olga rito, ang mga salitang binitawan nito ay direktang tumama sa kalahati ng pagkatao ni Roxanne. Hindi nga nagtagal ay umalis na sina Jocelyn at Olga. Nang makita ni Roxanne na natili doon si Carter, kasama niya ay bahagya siyang natuwa at pagkatapos ay mabilis na nag-inarte na naman sa harap nito. Carter, sobrang sakit ng mga pisngi ko, sabi niya rito habang hinahaplo sa mga pisngi niyang pinagsasampal ni Jocelyn kanina. Gayon pa man ang matapos siyang magsalitay napansin niya na tila ba may mali. Ang mga mata nitong nakatingin sa kanya ay napakalamig. Napakatalimdim ng mga mata nito at masasabi niyang nakakatakot ang mga iyon. Carter, bakit ganyan ka makatingin? Natatakot na tanong niya rito, ngunit nanatili lamang itong tahimik at hindi nagsalita. Lumapit si Carter sa kanya at pagkatapos ay sinakal siya. Nanlalaki ang mga mata niya sa magkahalong gulat at takot dahil sa ginawa nito at pagkatapos ay mabilis na hinawakan ang mga kamay nito upang tanggalin. Carter, bitawan mo ako! Nahirapang sabi niya rito at halos maubusan na siya ng hininga. Ngunit tila ba parang ayaw pa siya nitong bitawan. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay nito at pagkatapos ay ilang sandali pa'y malakas siya nitong binitawan. Napahawak siya sa kanyang leeg at pagkatapos ay humihingal na naghahabol ng kanyang paghinga. Tumitig ito sa kanya na halos mag-apoy ang mga mata. Binalaan na kita. Na wag mo siyang guluhin pero hindi ka sumunod sa usapan. Nanginginig sa galit na sabi nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga at sinalubong ang mga titig nito. Maputla ang mukha nitong nakatayo sa harap niya at bakas din ang matinding kalungkutan doon. Carter, kahit na hindi mo ako mahal, ay napakalaking sakripisyong ginawa ko para lang iligtas ka sa mga taong yun noon.
Tapos, ganyan mo lang ako ituring? Wala ka na ba talagang awa sa akin? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot kaya nagpatuloy siya. Alam kong mahal mo si Jocelyn at sa totoo lang ay aya ko na rin naman ang pagmamahal mo pero sana naman kahit konting away bigyan mo ako. Konting concern lang naman sana pero bakit parang nahihirapan ka pang ibigay sa akin? Dagdag pa niya, tumingin si Carter sa kanya at ang mga mata nito'y nakakatakot pa rin. Dapat ka magpasalamat na iniligtas mo ko ng gabing iyon. Dahil kung hindi, hindi ako magkakaroon ng kahit nakatiting na awa sa'yo. Malamig na sabi nito sa kanya. Katulad ng sinabi ko, ay binti mo naman yan at kung handa kang magpa-opera, ay may posibilidad ka pa rin makalakad at kung ayaw mo naman, ay i-cancel na kaagad lahat ng paghahanda para sa operasyon. At kailanman, ay hindi ni ito mauulit pa ulit. Dagdag pa nito. Carter, napatitig si Roxanne dito, na halos namumulan ng mga mata. Pinipilit mo ba ako? Pinipilit mo ba akong sumalang sa operasyon ngayon? Tanong niya. Katulad ng sinabi ko sa'yo, dalawa lang ang maaari mo pagpilian. Ang gawin ng operasyon o hindi. Nasa sayo na yun at isang chance lang ito. At hindi na mauulit pa kahit na kailan. Sabi ni Carter dito at pagkatapos niyang magsalita ay akmang maglalakad na siya patungo sa pinto nang bigla na lamang siyang pinigilan ni Roxanne. Carter, saan ka pupunta? Huwag kang umalis, please! Pangako ko sa'yo na gagawin ko ng operasyon at isa pa sabi mo isasamahan mo ko. Hindi ba? Dagdag pa nito. Ngunit mabilis niyang hinila ang mga kamay niya mula rito. Kanina yon, pero ngayon hindi na. Nilingon niya ito na napakalamig. Habang nakatingin naman si Roxanne sa mga mata ni Carter, ay ramdam na ramdam niyang lamig mula doon. Kahit na anong pagmamakaawang ginawa niya upang wag lamang siyang iwan ni Carter ay hindi ito gumana. Dahil umalis pa rin ito at iniwan siya. Ilang sandali pa'y umalis ito nang hindi man lang siya nito nililingon. At naiwan siyang nakatulala at nakatitig sa kanasarang pinto. Pagkaalis naman ni Carter ng ospital ay nagmamadali siya at sinubukan ng lahat ng kanyang magagawa para mahabol sina Jocelyn at Olga. Pagkasagay niya ng kotse ay kagad na siyang pumunta sa ospital kung saan alam niyang doon dinala ni Jocelyn ito. Ang sakit, nakasimangot na reklamo ni Olga habang ginagamot ng doktor ang sugat niya. Sa tabi niya mahigpit na hawak ni Jocelyn ang kamay niya at baka sa mukha nitong matinding pag-aalala. Habang nakatitig si Jocelyn sa paggagamot sa mukha ni Olga, ay natatakot siya. Nakikita niya kasi na medyo malalim ang sugat nito. At ang ikinakabahala pa niya ay kung mag-iwan ito ng marka sa mukha nito. Napakuyom ang isa niyang kamay nang maalala naman ang babaeng yon. Kasalanan niyang lahat ng ito. Pero naisip niya na kung hindi dahil sa kanya ay hindi pupunta doon si Olga para ipagtanggol siya at paano nga kung magkapeklat ang mukha nito. Malaking problema yon kapag nagkataon. Pero mabilis siyang umiling at pilit na tinanggal yon sa isip niya. Matapos gamutin ng doktor at pahira ng gamot ang sugat nito, ay halos sabay pa silang nagtanong kung mag-iiwan ba yun ng peklat. Nang makita naman ng doktor ang nag-aalalang mga mukha nila, ay kaagad itong ngumiti sa kanila. Huwag kayong mag-alala dahil ang gamot na nilagay ko ay napakabisa at kung maalagaan naman to ng tama, ay hindi to mag-iiwan ng kahit na anumang peklat. Nakangiting sabi nito sa kanila. Salamat po, agad na yumuko si Jocelyn upang magpasalamat dito. Gayunpaman bagamat sinabi sa kanila ng doktor na hindi pa rin mapakali ang puso niya hanggang sa hindi pa rin gumagaling ang mukha ni Olga. Pagkatapos nilang kuhanin ng gamot ay naglakad na silang dalawa palabas ng ospital. Hawak ni Jocelyn ang gamot sa isa niyang kamay at nakayuko pa rin hanggang sa mga oras na yon. At halos hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Olga. Huy, bakit napakatahimik mo dyan? Nag-aalala ka pa rin ba? Huwag ka nang mag-isip dyan ng kung ano-ano. Total sinabi naman ng doktor na hindi to mag-iiwan ng peklat eh. Sabi ni Olga rito. Sa itsura kasi nito ay mukhang sinisisi nitong sarili sa nangyari. Mabilis namang nag-angat ng ulo si Jocelyn at pagkatapos tiningnan to. Pasensya ka na talaga, Olga. Alam kong ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang salitang iyon. Pero kailangan kong sabihin ulit. Ngumiti lang naman ito sa kanya. Ano ka ba naman? Tumigil ka na nga kakasabi mo niyan. Huwag ka na mag-alala pa dahil wala namang magiging peklat ito at saka may paraan si Ate Mia para mawala to. Bukod pa doon, napakarami namang paraan eh. Kung sakali mang magkaroon ng peklat. Napakagaling na kaya ng technology ngayon, sabi nito sa kanya at nang marinig niya ang mga salitang iyon ay kahit papano ay medyo gumaan ng pakaramdam ni Jocelyn.
Pagdating nilang dalawa sa gate ay nakasalubong nila si Carter kung saan agad sila nitong nilapitan. Jocelyn, mag-usap tayo. Sabi dito sa kanya at direktang hinawakan ng kamay niya. Mabilis naman niyang hinilang kamay niya. Hindi na natin kailangan mag-usap pa. Isa pa, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Malamig na sagot niya rito. Hinawakan niya ng kamay ni Olga at mabilis na tinalikuran si Carter at tinungong kotse ni Olga at agad silang sumakay doon. Hindi naman tumigil si Carter at agad na sinundan ng kotseng sinasakyan ng dalawa. Mabilis na pumunta ang dalawa sa apartment ni Jocelyn. Nang makapasok sila sa loob ay imupo sila sa sofa ng dalawa at nanood ng TV na para bang walang pakialam sa labas. Makalipas lamang ang 1 oras ay mabilis na nagsalita si Olga at hindi na niya nakayanan pang pigilan ang sarili niya. Jocelyn, alam mo ba kanina nung nagpalit ako ng damit ay natanaw ko si Carter na nasa labas at mukhang hinihintay ka niya. Sinundan niya tayo, sabi niya rito. Sa mga oras naman na yun ay wala pa ring humpay sa pagtunog ang cellphone ni Jocelyn at ang kanina patunog ng tunog ito at mukhang sunod-sunod ang chat. Nang puludin din ni Jocelyn ay nakita niya ng mga yon ay galing lahat kay Carter. Jocelyn, alam ko na ayaw mo makarinig na kahit na anong sabihin ko. Pero handa akong sabihin sa'yo ng paulit-ulit ang salitang sorry. Hintayin kita rito hanggang sa bumaba ka. Dito lang ako at hindi ako aalis. Hihintayin kita. Jocelyn, sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nang mabasa niya ang sunod-sunod na chat nito ay mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone at nilapag sa mesa. Hindi niya pinansin ang mga ito. Napabuntong hininga lang naman si Olga sa tabi niya. Wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tumayo mula sa kinaupuan niya at maligo. Bagamat gusto niyang tumulong sa mga ito ay alam niyang hindi siya dapat makialam sa problema ng mga ito at wala siyang ibang dapat gawin kung hindi ang suportahan na lamang si Jocelyn at hayaan ng dalawa kung paano nila re-resolbahin ang problema nila. Pero kahit na anong mangyari ay wala siyang ibang gusto kung hindi ang maging masaya ang kaibigan niya. Pagkatapos niyang maligo ay inaantok na si Olga at dinaanan niya lang sa sala si Jocelyn upang pagsabihan ito. Sinabi sa weather forecast kanina na magkakaroon ng malakas na ulan ngayong gabi. Sabi niya rito bago niya ito iniwan sa sala at pumasok na sa silid nito upang matulog na. Kalmado pa rin namang nakaupo si Jocelyn sa sofa pero kahit na gaano pa kakalmadong mukha niya, hindi ang puso niya dahil napakalakas ng pagtibok nito. Hindi pa man nagtatagal pagkatapos ni Olga na pumasok sa silid ay umihip na ang malakas na hangin sa labas. Umuungol ang hangin at ang mga puno'y umuugoy dahil sa lakas ng hangin. Kahit nakasara mga bintana ay malinaw niya naririnig ang pag-ihip ng malakas na hangin sa labas ng bintana. Hindi nga nagtagal ay bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nakaupo si Jocelyn sa loob at malinaw niyang naririnig ang tunog ng malakas na ulan na tumatama sa bintana na napakarahas. Nakatitig siya sa telebisyon ngunit wala doon ang isip niya. Mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan sa labas. Napakagat ng labi si Jocelyn nang wala sa oras. Matalino namang tao si Carter at siguro naman sa sobrang lakas ng ulan ay baka umalis na ito. Pero sa kabila ng sinasabi niya sa isip niya ay hindi niya naiwasang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at sumilip sa bintana. Sa labas ng bintana napakalakas ng ulan at halos wala na siyang makita pa. Inunat niya ang kanyang kamay at pagkatapos binuksan niya ang bintana. Biglang umihip ang ulan na may kasabay na hangin kung saan basa ang buong katawan niya. Napayakap nang wala sa oras si Jocelyn sa kanyang katawan at sumilip sa labas. Bagamat napakalakas ng ulan ay nakita niya pa rin ang kotse ni Carter sa harap ng apartment niya at nasa harap ito ng kotse nito at nakasandal ito doon. Hindi man lang ito pumasok sa loob ng kotse nito. Wala man lang itong payong kaya basang-basa na ito ng ulan. Agad na isinara ni Jocelyn ang bintana at marahas na tumibok ang puso niya. Anong klaseng pag-iisip meron to? Napakalakas ng buhos ng ulan. Pero bakit hindi man lang nito naisipang pumasok sa loob ng kotse? O sinadya nitong ginawa yon para lang mabagabag siya? Bakit niya ba kasi ito inaalala? Hindi ba at paulit-ulit lang naman siya nitong niloko at paulit-ulit nitong piniling babaeng yon? Nasaktan siya ng husto dahil sa ginawa nito at hindi niya yun makakalimutan kaagad. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid at tumabi kay Olga pagkatapos nagtalukbong ng kumot at piniling sarili na matulog na. Kapag natulog na siya, hindi na niya ito maiisip pa. Ngunit sa labas ng bintana ay mas lumakas pa lalong ulan kaya paano siya makakatulog ngayon? Mabilis nang tinanggal ang kumot at pagkatapos inabot niya ang kanyang earpods.
Sa tabi ng kanyang kamat inilagay ito sa kanyang tenga at nagplay ng music para kumalmang isip niya. Pero sa kabila noon hindi pa rin siya nakaramdam ng antok. Napapikit siya ng mariin at aaminin niya na apektuhan nga siya ng kalagayan ni Carter sa labas. Dahil doon tumayo siya sa kama at tinanggal niya ang mga earpods niya pagkatapos naghalungkat ng makapal na jacket. Nagsuot siya ng kanyang sapatos at lumabas na may daladalang payong. Pagkalabas niya ay kagad niyang nakita ang lalaki nakatayo sa tabi ng kotse. Habang napakalakas ng buhos ng ulan, basang-basa ito sa mga oras na yon. Pero sa kabila ng pagkabasa nito sa ulan ay tuwid pa rin itong nakatayo. Samantalang habang malakas ang buhos ng ulan ay napatingin si Carter sa may pinto ng apartment at tila ba may nakita siyang isang figura at unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi alam ni Carter kung namamalikmata lang siya o ano. Jocelyn, bulong niya sa gitna ng malakas na ulan at pagkatapos pinunasan ng ulan sa kanyang muka at nagsimulang maglakad upang salubungin ito. Habang papalapit siya ng papalapit ay mas lumilinaw ang figura at katulad nga ng ikala niya ay si Jocelyn yun at dahil doon, unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Jocelyn, alam kong lalabas ka at hindi mo ako matitiis, sabi niya rito. Malamig naman siyang tiningnan ni Jocelyn. Mali ka, Mr. De La Rosa. Niisip ko lang kasi na may mga bagay na hindi pa ako nasasabi sa'yo. At gusto ko sabihin sa'yo ng personal. Sabi ni Jocelyn dito. Ano yon? Tanong naman sa kanya ni Carter. Napahigpit ang hawak ni Jocelyn sa payong at pagkatapos pilit na pinatatatag ang sarili niya. Pinilit niya ang sarili niya na makapagsalita kahit na sobrang sakit para sa kanya. Carter, tapos na tayo. Sabi niya rito at pagkatapos niyang sabihin niya na mabilis siyang tumalikod. Gayunman nakakadalong hakbang pa lamang siya nang hawakan ni Carter ang mga braso niya at inikot siya nito. Ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw ni Jocelyn dito. Carter, bitawan mo ko. Isa, ano ba? Pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Sigaw niya rito. Hinawakan nito magkabilang braso niya habang nakaharap siya rito at kahit na anong pagpupumiglas niya, hindi niya ito pinakawalan. Okay, sige. Gawin mo pero sinasabi ko na sa'yo na hindi kita pakakawalan. Sa puntong iyon ay halo-halo ng naramdaman ni Jocelyn kaya bigla na lamang din nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Baliw ka na. Bitawan mo ko. Sigaw niya rito at pagkatapos binitawan niyang hawak niyang payong at pinagsasampal niya ito ngunit hindi pa rin siya nito binitawan. Niyakap siya ni Carter na napakahigpit at halos hindi na siya makagalaw pa. Napakalakas ng ulan kaya basang-basa na rin siya. Dahil nga sa mahigpit siyang niyakap ni Carter, hindi na siya nanlaban pa at hinayaan na lamang yakapin siya nito dahil wala rin naman siyang laban dito. Habang yakap-yakap siya nito ay humihingal at nakapatong ang mukha nito sa kanyang leeg. Ang mainit nitong hininga ay tumama sa leeg niya. Carter, bakit mo ba ginagawa to? Hindi ba't ikaw na mismong pumili sa babaeng yun? Since nakapili ka naman na, dapat huwag mo nang pagsisihan pa yon. Matanda na tayo, hindi na tayo mga bata, kaya dapat maging responsable tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Dagdag pa niya sabi dito. Hindi, Jocelyn, hindi ko siya pinili. Marahas na umiling ito sa kanya. Gusto ko lang na mabayaran ang utang na loob ko sa kanya at kapag gumaling ng kanyang mga binti, ay paalisin ko na siyang mulit, hindi ko na hayaang guluhin pa tayong muli at magpo-propose ako sa'yo. Tapos magpapakasal tayo at pagkatapos ay bubuo ng pamilya at magkakaroon ng maraming anak. Sabi nito sa kanya. Mabilis namang napatawa si Jocelyn, tinulak niya to. Napakaraming beses mo na akong pinangakuan, Carter, pero napakaraming beses mo na rin ako niloko at isa sa mga pinangako mo ay wala kang tinupad. Carter, hindi ko na alam kung nagsasabi ka ng totoo ngayon. Pero napakaraming beses ako nagtiwala sa'yo. Pero paulit-ulit mo lang akong binigo. Napangiti siya. Pasensya ka na, pero ang hirap ng paniwalaan ng mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon ay pilit siyang kumawala mula sa pagkakahawak nito. Pinilit siyang hinawakan ni Carter upang pigilan, ngunit kumawala siya. Jocelyn, please, pakinggan mo ko. Maniwala ka sa akin. Sabi nitong punong-puno ng pagmamakaawang tinig at halos lumuhod na sa harapan niya. Ngunit pinili niya ang tumalikod. Tinalikuran niya ito. Humakbang siya kahit na sobrang hirap na hirap siya. Masakit, oo, pero nasaktan siya. Sinaktan siya nito ng paulit-ulit at kung may sisisihin man ngayon, kung bakit ganun ang estado ng relasyon nila, ay walang iba kung hindi ito. Napakagatlabi siya at pinilit na huwag lumingon.